Magandang umaga po sa bawat isa. Mga kids, ipapasimula na tayo. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pagsamba sa loob ng 1 minuto. Kaya inanyayahan po ang lahat na maupo na sa ating mga upuan para makapaghanda po tayo sa ating pagsamba. Tayo po ay magpasimula sa ating pagsamba ngayong umaga. Patuloy po natin na ihanda ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Yan, inaanyayahan po ang lahat na maupo na sa mga upuan at tayo po ay magdili-dili kasabay ng isang marahang tugtugin. Inaanyayahan po na tumayo ang lahat para sa tawag sa pagsamba. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ng kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa pagaway, tulungan ninyong patnubayan. Ikaw ang kaligtasan ng makasalanan.
pagpapalamang tunay ang inaasahan. Kami ay pangunahan hanggang kawakasan. Gaya ng kasalanan ay pagtagumpayan. Gawain kabanalan at kapayapaan. Maghatid na tunay sa iyong kaharian. Kami ay pangunahan, haring walang hanggan. Landas mong nilakad na aming masundan. Krus mo ang aming ilaw sa landas ay galaw. Hanggang kuntiang buhay kami pangunahan. Kami ay pangunahan, O Haring marangal. Sa larangan ng buhay, patnubay ay ikaw. Paghanda'y kasihan, bigyang kalakasan. Sa laot ng digmaan, ikarawitan. Magpatuloy po tayo sa pananalangin. Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po ay narito kami, Panginoon, sa loob ng inyong simbahan, sa dakong ito, Lord. Muli kami na sama-sama, Panginoon, para sumamba sa inyong kaluwalhatian. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong pribilehiyo na magkasama-sama nga po kami, Panginoon, bilang magkakapatid sa inyo. At muli ay nagkakaisa na kayo ay itaas para mapapurihan, masamba, pasalamatan sa inyong pagiging Diyos ng aming buhay. Sa amin pong pagpapatuloy ay muli kami, Lord, na lumuluhod sa inyo pong harapan. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga pagkakasala namin sa inyo, Lord. At kagaya, Panginoon, ng muli naming pag-alaala sa inyong pag-aalay ng inyong nag-iisang anak doon sa krus para po sa aming kaligtasan, ay muli naming tatanggapin, Panginoon, ang alak at tinapay na sumisimbolo sa inyong katawan at dugo. Muli po namin na kinikilala ang katotohanan, kapangyarihan at katapatan ng inyong mga salita, Lord, na kung kami po ay hihingi ng kapatawaran sa inyo, ay inyong pagkakaloob sa amin ang pagkapatawad at paglilinis. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na muli ay ginaganap namin ang banal na hapunan, at sa pamagitan nito, Lord, ay nare-remind kami, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. Dahil sa inyo ay mayroon kaming kalayaan na makasamba, Panginoon, sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya amin pong pinapanalangin, Lord, na ang ginagawa namin ngayong umaga mula po sa aming pananalangin na ito, sa amin nga pong muling pagtanggap ng simbolo ng inyong katawan at dugo, sa amin pong pag-aawitan, pagbabatian, pakikinig ng inyong mga mensahe, ang lahat po ng aming gagawin, Panginoon, nawa po ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan. Kung meron po sa amin, Lord, na may mga pinagdadaanan na maaaring makasagabal sa amin pong malayang pakikipag-usap, Panginoon, sa inyo at malayang pagsamba, we pray na hayaan mo, Lord, na makapag-focus kami, Panginoon, sa inyo sa umaga po na ito at magampanan, Panginoon, namin. Magawa, Panginoon, namin yung nag-iisang dahilan kung bakit kami pumunta sa lugar na ito, ang maibalik, Panginoon, sa inyo ang karapat-dapat na pagpupuri at pagsamba. Gayun din po, Panginoon, ay patuloy namin na tinataas si Pastor John Dave
na muli niyo pong gagamitin sa pagdadala ng inyong mensahe sa umaga po na ito. We pray na inyo pong gamitin, Panginoon, ang kanyang mga tinig upang maipahayag, Panginoon, sa amin ng maliwanag ang inyong mga salita sa umaga po na ito. Sa pamagitan ng mensaheng ipapadala niyo, Panginoon, sa amin ay muli kaming makapakinig, Panginoon, ng panibagong mga aral na magiging gabay namin sa amin pong pang-araw-araw na paglalakbay sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang hibig namin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Sabay-sabay po natin na banggitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ay natin ang anak at iwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhatiin. Amen. Amen. Yan. So tayo po ay nasa panahon muli ng pagbabatian. Yan, sikapin po natin na makamayan yung mga kapatid natin na kasama natin ngayon. Yan, kung napansin nyo, kumonte, no, kumpara last week, sana ay ma-maintain natin yung dami ng umaattend. Baka meron tayong kailangan gawin para ma-encourage natin yung mga kapatid natin na makasama natin tuwing Sunday dito sa ating church. So yung una ay iparamdam natin sa kanila yung ating mainit na kamay sa magitan ng pagbatian. So tinatawagan po natin yung ating prayer and praise team para pangunahan tayo sa pag-aawitan. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Minsan pa po, oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.
nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya, o mahal kita sa Panginoon. Okay po, sige po, manatili na po tayo sa ating pagkakatayo at magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-aawitan. Good morning po! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, bago po tayo magsimula ng ating awit ng mga pagdiriwang at pagpapuri, sabihin nga po natin sa katabi natin, ang puso ko ay masaya na kasama kita. Yan. Ayan, di ba? Last week, yun po yung ating kinanta para sa ating pagbabatian. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy sa pagsamba, isang bagong linggo na naman po. Ngayon po ay linggo ng banal na hapunan. So, sa ating pong pag-awit ay alalahanin po natin yung biyaya, yung pag-ibig, yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon para tayo ay maligtas at magkaroon tayo ng malayang pagsamba, katulad ngayong umaga. Sige po, tayo po ay umawit. Awitin po natin yung For All You've Done. Gamitin po natin yung mga kamay natin, yung mga tinig natin para po itaas natin ang ating Panginoon. My Savior, your Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live, and You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. for all you've done. Awitin po natin, My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you live. And you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. And you Live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. I know He rescued my soul. His love has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise the banner. Oh, it's my Lord, the conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Muli awitin po natin, I know He rescued my soul. My
I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. And I rest with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. He rescued my soul. my Redeemer lives. 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 Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, sa umaga pong ito, mayroon po tayong, tulad nga po ng lagi kong sinasabi, yung malayang pagsamba na meron tayo na kaya nating umawit, kaya nating itaas yung mga tinig natin, yung mga panalangin natin, yung mga pasasalamat natin sa ating Panginoon. Sa mga susunod po na awitin po natin yung mga kantang ito ng may panalangin. Sa mga kantang ito, mararamdaman natin yung biyaya, yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagbabago, hindi natatapos sa araw-araw. Patuloy po tayong umawit. Awitin po natin yung unending love. There's no silver or gold, Only treasure and soul that can draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Sing Jesus. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever your face is all I see. now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Letting go of my pride, I lay down my desires just to worship in spirit and truth.
of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Jesus, nothing compares to this grace that rescued me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, loving forever, your face is all I see. Sing Jesus. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Yes, Jesus, we find all we need in your unending love. As we continue to worship this morning, we pray that you will be the one that will be glorified. Patuloy po tayong umawit. Awitin po natin yung power of your love. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Oh, to be glorified
close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, you did it. As your will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Yes, Heavenly Father, sa kapangyarihan mo, sa pag-ibig mo, sa biyaya mo na binibigay sa amin, Panginoon. We will overcome everything, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Sa amin pong malayang pagsamba na meron, naway yung kalayaan na meron kami, ay magamit namin para maabot namin yung ibang tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Sa amin pong pagpapatuloy sa pagsamba, kayo po ang patuloy na maitaas at mapurihan namin, Panginoon, sa lahat ng bilang na aming programa ngayong umaga. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bigyan natin ng 5 seconds si Pastor para makahinga. Po, so yung mga bata natin, pwede na umakyat sa taas para sa inyong Sunday School Bible Study. Yan. Muli po ay inanyahan ang lahat na tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay may mga dalang banal na kasulatan o mga Bible, ay samahan niyo po akong tunghayan ng teksto natin pong pagbubulay-bulayan. Sa Lucas, sa chapter 8, verses 16 hanggang 17 ay ganito po ang ating mababasa. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y tinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakapo na po ang lahat at nagkapatuloy po tayo sa pakikinig ng mensahe ng buhay na muli pong ihatid sa atin Pastor John Day. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ito po ang unang linggo sa panibagong taon ng ating iglesia. Ito ang unang linggo na ating lalakaran sa isang taon ulit na bibilangin natin sa ika-40 taong pagkakatatag. Na-excite ho ba kayo sa 40th ng SM Val? No? Sana hindi na lang AI yung malamig doon sa video, no? Sana totoo na siya. Pagdating ng 40th, meron tayong isang taong paghahanda para dito. Huwag lang kayo matutulog pagka malamig na, no? Yun lang daw po yung pwedeng mangyari. Pero at least yung upuan natin, wala pang mga pampalambot. Pag may pampalambot na yung upuan natin, sigurado na yun. No? Madali na tayong makakatulog. Sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, ay atin pong pagbubulay-bulayan ang paksang tungo sa kaganapang espiritual, lumalakad sa liwanag ng katotohanan. Or in English, ay toward Christian perfection, walking in the light of truth. Ang paksa po na ito ay paksa ng ating pong iglesia para po sa pagdiriwang ng National Christian Education Sunday. Ito pong celebration na ito ay supposed to be last week. But dahil meron tayong anniversary ay ngayon po natin ito pagbubulay-bulayan. Again, toward Christian perfection, walking in the light of truth. May kilala po ba kayong tao na perpekto na? Bukod sa pangalan ay perpekto. May kilala ba kayo? May kamag-anak po ba kayo ang pangalan ay perpekto? Meron yata ang pangalan dati, perfecta din, no? Pero wala na yata nagpapangalan ng ganun ngayon. Hindi ko na alam kung, kaya siguro nauso yung pekta at saka pekto. Yung mga palayaw noon. Sino ba nagpangalan nun? Perfecto. Sabi po nila, nobody's perfect. Naniniwala ho ba kayo doon? Wala daw pong tawang perfecto. Maliit o malaking pagkakamali ay nagagawa ng isang tao. Tayo po dito, tayo ay masasabi nating mga Kristiyano na. We are believers ng Panginoon. Pag tinanong nyo yung sarili nyo, bakit ba kayo nandito sa church? Malamang kayo po ay in-invite, inaya, o kaya ay nahawa, o kaya ay kasi magsisimba sila, so magsisimba din kami. We have our reasons bakit tayo nandito. Pero isa yung malaking katotohanan, no? Tayo po ay mga mananampalataya na sapagkat nandito tayo sa church at tayo ay sumasamba sa ating
Panginoon. Nananampalataya tayo doon sa Diyos, sa Kristo, na siyang naging katubusan ng ating mga kasalanan. Again, even us ay hindi pa perfect. Sino rito yung matagal ng Christian? Mga 30 years na. 30 years ng pangalan nyo ay Christian. No, hindi. Kung hindi perfecto pangalan nyo, pwede bang Christian naman? Yung Christian na pangalan, no? Uso pa ngayon. Marami pang nagpapangalan na Christian. In fact, kahit babae, ang pangalan ay Christian. Pero merong isa pang pangalan. No? Dalawa yung kanyang pangalan. Again, even us na mga mananampalataya ay wala pa po doon sinasabi nating perfection ng buhay. Wala pang perfect sa atin. Pagkatapos nyo rito sa church, paglabas po ninyo, posible na makagawa pa rin tayo ng ating mga pagkakasala. Meron pa rin tayong magagawang hindi marapat sa harapan ng ating Panginoon. Pero yung atin pong paksa toward Christian perfection, patungo sa pagiging isang perpekto. Sino gusto maging perpekto dito? Madali na raw po. Madali na ba? Hindi, ano lang pala yun, no? Uso kasi ngayon yung Charmaine. Yung naka-Charmaine ba dito? Wala. Alam niyo po yung Charmaine? Alam niyo, di ba? Kayo talaga, mga pinapanood ninyo. Hindi naman totoo yun na pinapanotaryo, napapalitan yung pangalan. Sino magpapapalit ng pangalan dito? Ay, wag na kayo magtaas ng kamay. Di ba? No? Kung gusto niyo maging perfect, baka pinakamadali magpapalit ng pangalan. Kidding aside, nais nating tignan muli yung atin pong teksto na atin pong pinagbubulay-bulayan. Babasahin ko po ulit ang sabi rito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Walang nagtatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Sino po yung nagsindi rito sa bahay nila uso pa ba yung lampara ngayon? Naabutan niyo po ba yung lampara? O kaya sa amin ho kasi, uso yung gasera. Naalam niyo yung gasera? Sino hindi nakakaalam ng gasera? Ang gasera yung bote ng Nescafe na maliit, na mayroong gano'n, tapos lalagyan ng butas, yung takip, lalagyan ng tela, no? Tapos yung ilalim may gaas, no? Yun yung uso dati, gasera pa. Kaso pagka may gasera kayo sa bahay, yung bubong ninyo, mangingitim yung ceiling nyo. Na-experience nyo ba yun? Yung gasera. Wala na yata gumagamit nun, no? Puro, na kayo, LED light, flashlight, no? Before yun yung ginagamit kapag ka brown out. Baka yung mga bahay po ninyo, meron ng yung emergency light na pagka nag-brown out, bumubukas. Parang sa mga opisina. So, we are all familiar. Ano po ba yung isang lampara? Meron pong isang kwento rito, no? Minsan daw po ang buhay Kristiyano ay katulad daw po ng isang taong naglalakbay sa madilim na daan sa gabi. May dala siyang maliwanag na lampara, ngunit sa halip na gamitin ito upang makita ang kanyang dinaraanan, tinakpan niya ito ng isang latang sisidlan, at dahil dito, siya po ay nabalot ng kadiliman at naligaw ng landas. Supposed to be gagamitin niya yung lampara para maging tanglaw niya sa kanyang landas. Maging daan upang makakita siya ng malinaw. Ngunit ang ginawa niya, tinakpan niya na lamang ito at dahil dito ay nawala siya sa kanyang pupuntahan. May napapanood ako before yung mga dumadaan sa madidilim na lugar. Sino rito yung may mga motor, sasakyan, no? Pag daw dumadaan kayo sa sobrang masukal, lahat daw po ng Christian song ay kakantahin na ninyo sa sobrang takot ninyo. Naranasan ko yan sa bandang Bulacan. Meron pala dong lugar sa may, I think Kaypian yun sa may bandang Sapang Palay. Sobrang dilim nung daan. No, lahat yata ng kanta ay maiisip nyo na. Kasi ang
tanging ilaw na lang na namamagitan sa inyo ay yung ilaw ng sasakyan. No, kapag yun ay nawala, parang horror story na yung susunod na mangyayari. May isip ninyo pagka nanood kayo ng horror story or horror films, may isip niyo may dadaan na may chainsaw, mapinapanood din nyo, no? Mga kapatid, tanging yung lampara lamang sa kwento ang siyang magdadala ng liwanag sa kanya. Tayo daw po, hindi tayo iniligtas ng Diyos upang manatili sa kadiliman. Tinawag niya tayo upang lumakad sa kanyang liwanag. Ngunit hindi sapat na makita lamang natin ang liwanag, ang kailangan din po natin ay mamuhay ng ayon dito. Hindi lamang makita ang liwanag. Dapat daw po ay mamuhay tayo ayon doon sa liwanag na ating nakita. Sa teksto po na ating pinagbubulay-bulayan, ginamit ni Jesus ang larawan ng isang ilawan upang ilarawan ang katotohanan ng Diyos na dapat makita at maisabuhay ng lahat. Yun daw pong liwanag na ating tinanggap ay hindi dapat nating itago kung hindi dapat magningning sa ating buhay. Ang kailangan nating pagsikapang marating, yung sinasabi nating kaganapang espiritual or Christian perfection upang ang lubos na kaningningan ng liwanag na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ay siyang maghatid ng pagpapalang espiritual sa mga nakakasaksi sa ating pamumuhay. Hindi ko alam kung naikwento ko na ito. Dati po sa Tangos, meron ho kaming membro na kapag po siya ay nananalangin, lagi niyang sinasabi ay hayaan niyo po kami na maging mga letrang binabasa ng ibang tao. No, hayaan daw po na tayo bilang mga Kristiyano ang maging parang salita ng Diyos na binabasa ng ibang tao. Ang ibig pong sabihin, no, kapag ang isang mananampalataya ay umabot sa pagiging matured na mga Christians, ay sila mismo hindi pa sila nagsasalita, hindi pa sila nag-share ng gospel o nagsasabi ng mga Bible verses. Yung buhay pa lamang nila ay liwanag na po sa ibang tao. Yung pong Christian perfection, ayon kay John Wesley na siyang tagapagtatag ng Metodismo, ay pure love reigning alone in the heart. Ang sabi po ni John Wesley, pure love reigning alone in the heart. Sa madaling salita, ang isang Kristiyano daw pong ganap ay isang taong ang puso ay lubusang nakatalaga sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinubuhos ng Espiritu Santo. Ang ibang katawagan dito ay yung sinasabing Christian maturity. At sa Tagalog ay kaganapang espiritual. Katulad ng sinabi ko kanina, pag sinabi nating nandun na tayo sa Christian perfection, hindi po ibig sabihin na tayo po ay nasa isang sinless perfection. Pag sinabi kasi natin perfect, ano ibig sabihin natin? Hindi nagkakamali. No? Hindi nagkakamali kapag perfect. Pag exam, di ba pag 10 ang item, dapat 10 din kayo. That's perfect. No? Pero pag sinabi nating Christian maturity or Christian perfection, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nagkakamali. Sa popular na kahulugan, yung sinless perfection ay paniniwalang ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala kailanman. Wala nang anumang kapintasan at hindi nagkakamali maging sa salita o gawa. Pero tandaan po natin, this is not possible. Sino rito yung hindi na nagkakamali nung simulang manampalataya? Walang makapagtaas sa atin ng kamay, kahit ako man din. Lahat tayo ay maaari pa ring magkasala. Sapagkat, yun daw pong sinasabi nating perfection ay magaganap sa huling panahon na muling pagbabalik ni Kristo na ang lahat ng mananampalataya ay babaguhin sa kaluwalhatian. Hindi pa natin ito makakamit sa mundong ito. Hanggat nandito pa po tayo, wala pa po yung ganap na sinasabi nating Christian perfection. Sa umagang ito,
nais natin pong tignan, papaano ba tayo makalalakad sa liwanag ng katotohanan upang marating natin ang sinasabing kaganapang espiritual na nais ng Diyos para sa atin. Meron po tayong 4 na mahalagang points sa umagang ito na atin pong titignan. Ang una po ay ang katotohanan ng Diyos ay liwanag na dapat nating tanggapin. In verse 16, ang sabi, walang taong nagsisindi ng ilawan at pagkatapos ay tinatakpan ito. Bago po tayo makalakad sa liwanag, kailangan muna nating tanggapin ang liwanag. Naranasan nyo na po yung mga gawain na nagpapasa-pasa ng ilaw dun sa kandila. Yung pasa-pasa, passing the light. Hindi kayo pwedeng magpasa ng liwanag kung walang liwanag yung inyong kandila. Malinaw, again, bago tayo makalakad doon sa liwanag, kailangan muna nating tanggapin yung sinasabing liwanag. Ang ilawan ay sumasagisag doon sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ni Kristo at katotohanan ng Diyos na nagkahayag ng daan ng kaligtasan. Hindi natin maibabahagi si Kristo kung tayo po mismo ay wala sa atin yung liwanag at yung kaligtasan niya. Hindi maaaring lumago ang isang tao sa kabanalan kung hindi niya inuunawa at tinatanggap ang katotohanan ng Diyos. Sabi nila, you cannot share what you don't have. No, you cannot give what you don't have. Hindi kayo pwedeng mag-share ng tinapay kung kayo ay walang tinapay. Hindi kayo makapagbabahagi ng liwanag sa iba kung tayo mismo ay wala pa doon sa sinasabing liwanag. Mga kapatid, ang espiritual na paglago ay nagsisimula sa pagtuturo at pagkatuto ng salita. Malinaw po na kailangan nating patuloy na magbulay sa salita ng Panginoon. Sa awit po, chapter 119, 105, ang sabi, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yun daw pong salita ng Panginoon ay siyang ating gabay sa ating pamumuhay. Siyang tumatanglaw sa ating pong daraanan. Ang problema ay papaano po kung wala pa tayo doon sa liwanag na iyon. Wala pa yung liwanag, wala pa yung salita ng Diyos sa ating buhay. In John 8:12, mababasa natin, sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Maliwanag po na sinasabi na kailangan natin ng ating Panginoong Jesus upang siya po ang mismong tumanglaw sa atin pong buhay. In John 17:17, ang sabi, itatalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sino pa po yung nagbabasa ng Bible dito regularly? Meron pa bang nagbabasa talaga ng Bible? Sabi po nila, pag daw po yung Bible ay wala daw pong kapag daw po yung Bible ay napakaganda, yung talagang naka-cover, no, walang sira, yun daw yung Bible na halos hindi ginagamit. No? Pero yung Bible daw po na sira-sira, no, maraming sulat, yun daw po yung gamit na gamit. Huwag niyong sisirain yung Bible niyo mamaya. Joke lang po. Sino ba po yung nagbabasa ng Bible? Ay, sa bagay, pastor, ginagamit kasi namin sa cellphone naman. Okay lang yun. No, walang problema sa atin pong mga Bibles. Ang kailangan natin ay bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Baka naman hindi na tayo nagbabasa. Baka naman wala na tayong panahon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Tanungin nga natin yung ating mga sarili, no? Gutom pa rin ba tayo sa salita ng Diyos? Bukas pa rin ba yung ating puso sa pagtutuwid ng Panginoon? Yung ibang tao po minsan ayaw nila magbasa ng Bible kasi si Lord ang daming inuutos. No? Ang daming gustong sabihin.
Pero tandaan po natin, hindi tayo lalakad sa liwanag kung hindi muna natin tatanggapin ang liwanag. Kailangan po natin ang ating mga Biblia. Kailangan po natin ng salita ng Panginoon na siyang tatanglaw sa ating buhay. Magbabasa na tayo ulit ng Bible, lahat, no? Regularly, sisimulan natin. Wala akong nagsisimula ng mabilis at consistent agad, no? It all starts sa isang beses. Kailangan nating simulan ulit unti-unti sa ating buhay. Hindi naman kailangan na naku, dapat gabi at saka umaga o kaya dapat pati tanghali. We can start, no? Kahit once a day. Ay, pastor, wala kaming time. No, pwede naman. Lahat ngayon, madami nang pwedeng gawin. Alam nyo, sa Philippine Bible Society, ang Bible po ay may mga audio Bible na. Kung hindi kayo tinatamad tayong magbasa, hindi tinatamad magbasa dito. Sabi nila yung Bible daw ay pampaantok. Totoo ba yun? Pag nagbasa kayo, aantukin kayo, makakatulog na kayo. No? Huwag nyo lang sisimulan sa Matthew kasi yung ang lahi ni ganito ay lahi ni ganon. Talagang mapapagod kayo kakabasa. Sa Philippine Bible Society, sabi ko kanina, may audio Bible na. You can play yung Bible. Makikinig lang kayo. No? Meron ng uso ngayon yung Pinoy Bible. Kung hindi kayo sanay magbasa ng sapagkat, datapwat, ano pa yun? Sa makatuwid. Diba? Yung mga salitang gano'n na sobrang lalim. Sa Pinoy version ng Bible, Taglish na po ngayon. No? Bakit Taglish? Sabi naman may mga nauna na, yung mga dati na, yung may mga edad. Wala naman siguro may edad dito, no? Lahat tayo, bata pa, no? Yung may mga edad, yung mga dati, yung may mga edad na yun. Sabi nila, ayaw namin yan nung Pinoy Bible kasi parang parang iba na yung salita. No? You know, sometimes, yung mga translation, hindi kasi siya fit sa isang specific na group. Yung Pinoy Bible ay intended para sa mga Gen Z, sa mga sanay sa mga ganong talakayan. Kayo ba, pagka nag-uusap kayo sa bahay, alam mo hindi ko talaga maisip yan sapagkat, ginagamit niyo ba yun? Alam mo, hindi ako nakapagsain datapwat, ginagamit niyo ba sa bahay? Di ba hindi? No? Hindi yun na ginagamit kasi yun. No, ginagamit niyo na yung mga sometimes mga slang word pa, no? So yung Bible natin, hindi na lamang malalalim yung mga ginagamit ng Tagalog. Meron ng ibang version. So wala na tayong reason na, hindi namin maintindihan. Wala kaming time. Marami na tayong paraan para magbasa ng ating Biblia. Ikalawa, ang katotohanan ng Diyos ay liwanag na dapat nating isabuhay. Sabi dun sa teksto, inilalagay ito sa patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Hindi po sapat na malaman natin yung katotohanan. Hindi po sapat na mabasa lamang natin. Marami pong Kristiyano ang may kaalaman, ngunit kakaunti ang pagbabago sa pamumuhay. Marami pong mga Christians, tagal na nilang Kristiyano, kabisado na nga nila yung Bible. Nabasa nila yung Bible mula sa Genesis hanggang Revelation. Pero, parang halos hindi nagbago yung buhay. Nung Sunday schooler ako noon, nakakapagkabisado kami ng napakaraming Bible verse. No? Tuwan-tuwa pa kami pag nananalo kami. Pagka BBS, yung mga best in memory verse, no? Marami tayong nakakabisado. Masaya yon, no? Marami tayong memorize. But then again, hindi po dito natatapos yung atin pong pagiging isang mananampalataya. Sa atin pong sa Wesleyan theology, no? Ang kabanalan daw po ay hindi lamang paniniwala kundi pamumuhay. Uulitin ko po. Yun daw pong kabanalan ay hindi lamang paniniwala kundi pamumuhay. Kailangan nating ma-translate yung atin pong natutunan, yung salita ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Hindi po pwedeng naintindihan lang natin, nabasa natin siya, pero hindi nagta-translate sa ating mga buhay. Yung Christian perfection
ay hindi po nangangahulugan ng pagiging walang pagkakamali. Again, kahit po basahin niyo po yung Bible lang 10 beses mula sa simula hanggang sa dulo, pwede pa rin tayong magkasala. Walang perfect. Meron akong kilala, no, sabi na, ayokong magsimba kasi masusunog ako. No, baka sa dami ng kasalanan, may kilala ba kayong ganon? Huwag nyo na ituro. Yun. May ganon, no? Ayokong magsimba kasi, dami-dami ko ng kasalanan, baka matunaw na ako sa dami ng kasalanan. No! Kahit po yung nagsisimba linggo-linggo, ay nagkakasala pa rin. Walang maliit o malaki. In fact, ang simbahan, ang atin pong church ay bukas, lalo na doon sa kailangan ng liwanag. Para po sa ating lahat. Mga kapatid, again, ang Christian perfection ay hindi po nangangahulugan na hindi na tayo magkakamali. Ito po ay ganap na pag-ibig sa Diyos, ganap na pag-ibig sa kapwa, at buong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag naabot na po natin yung sinasabi nating Christian maturity, dapat meron na tayong pag-ibig, hindi lamang sa Diyos, kundi sa kapwa, at sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Ang tunay daw po na liwanag ay nakikita sa ating mga salita. Yun daw pong lumalabas sa ating mga bibig ay nanggagaling sa ating mga puso. Kung nasa atin yung liwanag, makikita sa ating mga salita kung paano tayo magsalita, paano tayo magdesisyon, at paano tayo makitungo sa iba at yung atin pong karakter bilang isang mananampalataya. In Matthew 5:16, ang sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Dapat nakikita ng iba yung liwanag. Sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito po'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapag daw po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi dapat tayo nagbabasa lamang, kundi dapat ginagawa natin ito sa ating mga buhay. Dapat nakikita po sa ating mga ginagawa. Hindi ibig sabihin na sabi sa Bible, ganito yung gagawin namin, no? Dapat nagpe-pray kami. Hindi lamang pagpe-pray, hindi lamang pagbabasa or pagbubulay-bulay, kundi yung ating mismong pamumuhay. Kamusta tayo sa mga bahay natin? Kamusta tayo sa ating trabaho? Kamusta tayo sa school? Kamusta tayo bilang mga anak, bilang mga magulang? Mga kapatid, ang pinakamakapangyarihang Biblia na nababasa ng maraming tao ay yung atin daw pong mga buhay. Alam nyo yung mga tao na hindi pa nagbabasa madalas ng Bible, hindi naman nila agad babasahin yung ibibigay natin. No? Alam nyo yung may impact sa kanila kung paano tayo makitungo, paano natin sila i-approach, paano natin kausapin, paano tayo makipamuhay sa kanila. Nalala ko yung sabi ng mga katutubo, no, dumating daw yung mga pare, no? Tinuruan silang manalangin. 'Di ba nung panahon ng mga Espanyol, no? Dumating yung Christianity sa Pilipinas, nagbabasa sa history natin. Dumating yung Christianity. Dati kasi tayo, 'di ba, mga tribes, mga datu, no? Nung dumating daw yung mga praile, tinuruan daw yung mga Pilipino paano magdasal. Paano ba kayo nagdadasal, mga kapatid? Diba nakapikit po tayo? No, madalas nakapikit tayo. Sabi ng mga katutubo, tinuruan kami ikang magdasal. No? Pagkatapos naming magdasal, pagdilat namin, wala na yung aming mga lupa. Kinamkam na ng mga praile. Hindi natatapos doon sa salita ng Panginoon. Sometimes,
mas effective po yung ating pakikipamuhay sa ating kapwa. Papaano natin sila pakitunguhan? Papaano po tayo makipag-usap sa kanila? Ang malaking tanong, nakikita po ba nila si Kristo sa ating mga buhay? Alam niyo po yung Santo Niño, yung maliit na Kristo. Kaya siya Santo Niño kasi small Christ. Diba? Yung sa mga kapatid nating Katoliko, maliliit na Kristo. No? Yung mga Kristiyano daw po, dapat para daw pong mga Santo Niño din. Hindi nyo kailangan maging kasing liit ng Santo Niño. Ha? Hindi nyo kailangan maging kasing liit ko. Ang ibig ko pong sabihin ay, kapag daw po tayo ay kinakausap ng iba, dapat po para ang naamoy sa atin si Kristo. No, yung ating pong hininga, dapat parang amoy Kristo, parang naririnig nila sa atin kung sino si Kristo. Hindi lamang ikinukwento natin yung nababasa natin sa Biblia, kundi yung atin pong buhay mismo ay nakikitaan tayo ng Kristo sa ating buhay. Dapat po nakikitaan tayo ng Kristo sa ating buhay. Ikatlo, nais nating tignan, ang katotohanan ng Diyos ay liwanag na naglalantad at nagbabago. Ang sabi sa verse 17, walang anumang natatakpan na hindi mahahayag. Ang liwanag ay may kakayahang maglantad. Kapag daw po ang katotohanan ng Diyos ay sumisikat sa ating buhay, nakikita natin ang ating kasalanan, nakikita natin ang ating kahinaan, at nakikita natin ang mga bahagi ng ating buhay na kailangan pang baguhin. Ito po yung dahilan kung bakit minsan masakit marinig ang salita ng Diyos. Yung pag nakikinig ng sermon, ay tinamaan ako. No, ay, para pala sa akin yung sermon. Ay, parang akin yun ah. Ngunit ang layunin ng Diyos ay hindi upang tayo po ay hatulan, kundi upang tayo po ay unti-unting baguhin. Mahalaga ang salita ng Panginoon upang tayo po ay unti-unting i-transform bilang katulad niya, bilang maging kawangis ni Kristo. Sabi dun tema natin, no? Growing in. Naku, nalimutan nyo agad. Last week lang yun. Diba? We are growing in Christ likeness. Sa teolohiyang Wesleyan or sa Wesleyan theology, yung sinasabi nating sanctification ay patuloy na gawain ng biyaya ng Diyos. Ibig pong sabihin, tayo po bilang mga mananampalataya, nung nakakilala tayo sa Panginoon, dumaraan tayo sa pagpapabanal. Unti-unting pagpapabanal ng ating buhay. Habang tayo po ay lumalakad sa liwanag, nililinis po tayo ng Diyos, binabago tayo ng Diyos, at unti-unti tayong hinuhubog ng ating Panginoon. Hindi tayo agad ganap na binago. Meron po ba kayong kilala na first day pa lang ay nagbago na agad yung buhay? No? Hindi ba dahan-dahan tayong binabago ng ating Panginoon? Dahan-dahan tayong tinuturuan ng Panginoon doon sa pagiging katulad niya. Araw-araw ay unti-unti tayong nagiging katulad ni Kristo. Hindi sa pangalan na baka magpapalit kayo ng pangalan na Jesus Christ. No, hindi pangalan ng binabago, kundi yung inyo pong pamumuhay. In 1 John 1:7, ang sabi, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo po ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. In Philippians 1:6, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Again, patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. May mga bahagi ba sa ating mga buhay na patuloy nating itinatago sa Diyos? Meron pa bang mga bagay sa ating buhay
na hindi natin isinusuko sa Panginoon. Maliit man or malaki, no? Meron tayo pa ring hindi maiwan-iwanan sa ating buhay. Mga kapatid, ang tunay na paglago ay nagsisimula kapag hinayaan nating tanglawan ng Diyos ang bawat bahagi ng ating buhay. Naalala ko pag sinasabing binagong buhay ng Panginoon, ang madalas na topic sa church ay mga bisyo, no? Pagka ewan ko ba sa church, no, kapag may mga patotoo, syempre yung kwento ng nagbibisyo dati, in everything, no? Pero may kwento na naman to, no? Meron daw isang elder sa church, no? Elder sa church, elder, di ba? Matagal na siya nagsisimba, member ng church, matagal na siya. Na may nakita siya isang kabataan na sabi niya, Pastor, alam niyo yung kabataan na yan. Kita ko yan, madalas sila laman ng inuman sa kanto. No? Tapos sabi niya ulit to sa isang kabataan, yung kabataan na yan, naku, kita ko yan, laging nasa gimikan. No? Alam niyo sa Bible, wala kayo makikita rito na Yossi na tungkol sa mga specific na ambisyon. Sabi lang dito, ang katawan natin ay templo ng Panginoon na dapat nating alagaan. Sabi nung pastor, alam niyo po, wala ko kayo mababasa ng mga ganun. Pero yung tungkol sa pagchichismis, nasa Bible, at masama po yun. Sometimes, no, kailangan nating hayaang baguhin tayo ng Panginoon. Minsan nakikita natin yung kamalian ng ating kapwa, but hayaan nating ang Diyos ang siyang gumawa sa kanilang buhay. No, meron tayong sariling mga mga blemishes ng buhay. Marami tayong mga dinadala, pero tandaan natin, ang Diyos ay hindi magkukulang na baguhin tayo. Hayaan lang nating magbulay-bulay tayo sa kanyang mga salita at hayaan natin ang Diyos ang patuloy na kumilos sa ating mga buhay. Di ba? Kahit yung mga matatagal na sa church ay meron pa rin, no, na dinadala sa buhay. Ikaapat, ito na po yung huli. No? Ang paglalakad sa liwanag ay daan tungo sa kaganapang espiritual. Ang Christian perfection or Christian maturity ay hindi raw po isang destinasyon na naaabot sa pamamagitan ng sariling lakas. Kahit gaano tayo katalino, kahit again, babasa natin ang Bible 100 times, ay hindi natin maaabot yung sinasabing Christian perfection. Again, ito po ay bunga ng biyaya ng Diyos, gawain ng banal na Espiritu, at sa ating patuloy na pagsunod sa katotohanan. Habang tayo po ay lumalakad sa liwanag, patuloy tayong lumalalim sa ating pag-ibig sa Diyos, lumalawak ang ating pagmamahal sa kapwa, lumalakas ang ating pagsunod, at nauhubog po yung ating pong karakter bilang isang mananampalataya. Ito po ay larawan ng isang Kristiyanong nagiging higit na katulad ni Kristo. Dapat ang bunga po ng atin pong pagbubulay-bulay at pagdidil sa salita ng Panginoon ay nagtatranslate, no, nagmamanifest sa atin pong mga buhay. Again, nagmamanifest sa ating buhay. In Ephesians 4:13, ang sabi po, hanggang makamta natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Mga kapatid, sa atin pong pagdiriwang nung sinasabi nating Christian Education Sunday, hindi lamang ito makagawa ng taong maraming alam tungkol kay Kristo. Hindi lamang maibahagi natin yung tungkol sa salita ng Panginoon. Ang atin pong layunin ay makagawa ng mga taong namumuhay na tulad ni Kristo. It doesn't end doon sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang atin pong end goal
ay pagkakaroon ng mga mananampalataya na tulad ni Kristo. Mga kapatid, yun pong sinasabing ilawan ay hindi ginawa upang itago natin. Ito po ay ginawa upang magbigay ng liwanag. Gayon din, hindi tayo tinawag ng Diyos upang manatiling mga sanggol sa pananampalataya. Hindi tayo tinawag upang makontento sa kaunting kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Tinawag niya tayo upang lumago, magbago at maging higit na katulad ni Kristo. Sa panahon po ngayon, marami po yung naglalakad sa kadiliman ng kasinungalingan, kompromiso at pagkalito. Ngunit ang atin pong iglesia ay tinawag upang maging ilaw sa sanlibutan. Kamusta po yung ating mga pamumuhay, mga kapatid? Tayo po ba ay nagiging ilaw sa atin pong pamayanan? O sa bahay natin? Tayo po ba ay nagsisilbing liwanag sa atin pong pamilya? Sabi nila, ang mga nanay ay, ilaw ng tahanan. Yung mga tatay ay tagapundi ng, joke lang, tagapundi ng ilaw. Biro lang. Haligi daw dapat ang tatay. Sana tayong lahat hindi lang nanay ang ilaw. Sana tayong lahat ay maging ilaw sa atin pong pamilya, sa atin pong pamayanan, sa atin pong mga kinalalagyan. Sa bawat pag-aaral natin, dami-dami nating mga pag-aaral. Mag-IDJ na uli tayo, may oikos pa tayo, may prayer meeting pa tayo, meron pa tayong Sunday worship service. Tanungin natin yung ating mga sarili. Sa lahat ng ito, meron po bang naisa sa buhay? Sana po, hubugin tayo ng salita ng Panginoon tungo doon sa sinasabi nating kaganapang espiritual. Again, ang pamamaraan, tanggapin natin yung liwanag bilang mga Kristiyano, tanggapin natin ang salita ng Panginoon, lumakad tayo sa liwanag na ito at mamuhay sa liwanag nito. Habang tayo po ay patuloy na lumalakad sa liwanag ng katotohanan, dadalhin tayo ng biyaya ng Diyos tungo po doon sa ganap na pagiging matured Kristiyano. Isang buhay na puspos ng kabanalan, pag-ibig at pagiging katulad ni Kristo. Balang araw po, darating tayo sa panahon, pag nakita na natin ang ating Diyos ng mukhaan, ay yung gawaing sinimulan ng Diyos sa atin ay magiging tunay na ganap. Pero sa ngayon, mula ngayong araw na ito, ay patuloy tayong lumakad, patuloy tayong magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Nawa sa atin pong pag-aaral ay isang mahigpit, hindi lang paalala, kundi pamanhik sa ating lahat. Hindi natin maaabot yung pagbabago, yung sinasabi nating Christian perfection kung hindi tayo lalakad sa liwanag. At ang liwanag na iyon, magsisimula sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating patuloy na pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Huwag niyo pong dudumihan yung Bible ninyo pag-uwi, basahin po natin. Magbulay-bulay tayo, simulan natin. Isang beses sa isang araw, unti-unti tayong lalago at lalakad sa liwanag. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Yan, tungkol sa liwanag, pagiging liwanag at parang isa sa mga na-emphasize ni Pastor yung pagbabasa ng Bible. Feeling ko ay, related sa ating IDJ. Kung mag-uumpisa na rin ngayon. So, sana po ay makatulong yung mensahe ngayong umaga sa atin na maging, excited sa pagdalo sa ating discipleship classes. Ayan, mamaya ay baka i-announce kung paano na natin siya gagawin. Pero tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba
sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating mga handog, pangako at ikapu. Tinatawagan po ang mga kapatid na Wilson Bando at William Go para po sa pangunguna. Lumayo po tayong lahat at awitin po natin ang awit sa paghahandog. Matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain aming lubos sa ngalan ni Jesus. Ako po na po ang lahat. Para po sa ating mga pahayag, susunod po na linggo, July 12, ang atin po panambahan muli ay sinisikap natin po doon na makapagsimula ng 9:30 ng umaga. Ang atin pong tagapagsalita, ang Diaconessa Jubel Mondoy. Ang presider po natin susunod na linggo, ang Predicador Michelle Esperanza. Ang mga usher po natin, ang mga kapatid na Beth Bolivar at Elsa Go. Kapatuloy din po ang Bible School ng mga bata, kasabay ng ating pananambahan. Tuwing Miyerkules po ay nagpapatuloy ang ating midweek service at prayer meeting na online po, 7:30 ng gabi. At yung mga oikos meeting po natin ay nagpapatuloy pagkatapos ng pananambahan. Pero baka po merong pagbabagong maganap ngayong buwan. So, ayan po. So, kung meron pong karagdagang pahayag, ay tinatawagan po ang ating mga manggagawa or mga lupon. May may kapapasok lang na invitation sa August 21 to 22 ay meron pong National Young Adult Camp. Meron pong National Young Adult Camp. Mabilis lang, basahin ko lang. Mga kapatid, pagbati sa kapayapaan at pag-ibig mula sa ating Panginoon. Pambansang pamunuan ng Young Adult ay patuloy na iginayos na maging matatag ang ugnayan ng bawat membrong Young Adult at ng kanilang pamilya sa loob at labas ng Iglesia. Gayon din ay pagalabin pa ang damdaming maging buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos na siya nagbubuklod sa bawat henerasyon na bumubuo ng isang pamilyang Kristiyano. Kaya naman, ito na, bawat young adult at ang kanilang pamilya inihikayat naming makasama sa isang pambansang gawaing binuo ng pamunuan sa kauna-unahan. Unang first pala to. Kauna-unahang Young Adult Camp o YA Camp na may temang Common Ground, United in Faith, Bound by Love, na nagaganapin sa August 21 to 22, araw ng Biyernes at Sabado. Holiday yan. Happy holiday ba? In August, no? Gaganapin po sa CGM Jabez Campsite, Dasmariñas, Cavite. Ang ating gawain ay nakaayon sa Batayang Talata, Colossians 3:14, kung saan ay sinasabing, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Eto na, ang ating campers ay may registration fee na 1,500 pesos per head na laan para sa mga sumusunod. Number 1, air-conditioned room accommodation. Number 2, first day meal, dinner.
second day meal, breakfast and lunch, at camp kit. So yun. Merong National Young Adult Camp sa August 21 to 22. Pag sinabing young adult, yun po yung edad na 31 hanggang 45. Yun. Lahat ng young adult, 31 hanggang 45. Meron merong 1,500 na registration fee. At sa, ano pa yung isang pahayag ko, sa July, ano yung third week ng July? Kami po ay may district meeting sa July 18. Yun, July 18. District meeting. Kaya pupunta ulit kami saan ba yun? Novaliches ba? Yun, Novaliches, Sabado. So, yun lang po ang mula sa akin. Yung IDJ ba okay na? Nabanggit na kanina. Wala nang further announcement. Sige, yun lang. Thank you. Sa IDJ, yung IDJ mamaya, tuloy tayo sa IDJ, pero dahil dalawa po kami ni Jack Eden ngayon, ako po ang mag-handle ng level 3, si Jack Eden ang level 1, ang level 2 ay si Jack Jobel. So, mamaya po ay mabilis lang tayo, hindi tayo magdi-discuss agad ng lesson. So, mamaya po, mag-grupo tayo based sa level, no? Tawag dito, yung level 3, yung level 2 pwedeng wala muna kasi wala pa si Jack Jobel ngayon. Si level 3 sa akin po, hanap tayo ng lugar mamaya. Pero mamaya, ang discussion natin ay parang syllabus muna. Tapos mga expectations yung ating mga gagawin sa buong level na yon. So, ganun lang muna tayo. Ang pinaka-proper na natin na lesson ay sa next meeting na po. No? So, mamaya, tuloy tayo sa IDJ natin. Okay po? Thank you. Ayan. So para po sa mga hindi alam kung anong level sila, no, siguro pa bago maghiwa-hiwalay, pwede po kayong sumama muna sa mga Oikos group po natin ano, para matanong po natin yung mga leaders natin kung saang group or level tayo kasama. No? So meron po tayong 3 level nga sabi ni Pastor. Na level 1, yung parang mga introduction sa pagiging Kristiyano. Tapos level 2, grade 2, level 3, grade 3, para tumataas yung grade natin. Ano? So yan, kung hindi po kayo sigurado, pwede pong tanungin yung mga Oikos facilitator po natin kung saang level po tayo dapat sumama po. No? Yan. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy kung wala na pong announcement na iba mula sa ibang kapisanan. Ayan, muli po ay inaanyayahan ang lahat na tumayo para po sa dalangin pastoral. Sige po, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa muling pagkakataon na kami ay sama-samang makadulog, sama-samang lumapit sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito, O Diyos, ay marami kaming mga pinagdaanan, Panginoon, sa nagdaang mga araw, sa mga nagdaang linggo. Salamat una, Panginoon, sa natapos naming anibersaryo. Salamat sapagkat sinamahan mo kami na mapagtagumpayan ang amin pong mga gawain, ang amin pong mga naging programa. Salamat sapagkat kayo, O Diyos, ay tapat at patuloy, O Diyos, na inyong pagkilos sa amin ay aming naranasan. Sa umagang ito, O Diyos, ay amin pong inilalapit sa iyo ang amin pong mga kapatid at mga magulang na may mga tanging kahilingan. Amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong mga magulang, ang Nanay Ruby, ang Tatay Rico, inyo po silang bigyan ng maayos na kalusugan, kalakasan, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy namin silang nakakasama sa iba't ibang mga gawain at naniniwala kami na inyo silang bibigyan ng maayos na pangangatawan at bibigyan ng kalakasan. Dalangin namin, O Diyos, patuloy si G-Boy sa kanya pong sakit. Inyo po siyang pagalingin, O Diyos, ang mga medications, mga kailangan gawin ay maipagkaloob sa kanya. Gayun din si Kuya Imo na inyo pong bigyan ng kalakasan sa kanyang mga gamutan. Gayun din po ang kanyang mga pangangailangan ay maipagkaloob. We pray, Panginoon, kay Alpha sa kanya pong likod. Dalangin namin na patuloy na mag-improve
Lord, yung kanya pong likuran sa pamamagitan ng grace, Panginoon, na kanya pong ginagamit. We pray, Panginoon, sa Father ni Kuya Gilbert, inyo pong bigyan ng kalakasan at kanyang mga pangangailangan, gayon din ng kapatid ni Kuya Gilbert, si Sister Abigail, Panginoon, inyong bigyan ng kalakasan din po sa kanyang mga pagdadialysis, mga pangangailangan sa mga gamutan, Panginoon, at maipagkaloob, Panginoon, yung kidney donor sa kanya. Dalangin din namin, O Diyos, si Jack Jubel na ngayon ay may karamdaman. We pray, Panginoon, na inyong bigyan ng kalakasan, kagalingan ang amin pong kamanggagawang ito at nainiwala kami na inyo po siyang bigyan ng maayos na pangangatawan at upang siya ay hindi lamang sa aming iglesia ay makapaglingkod, kundi sa kanya pong mga paghahanap buhay at mga gawain. Dalangin namin si Love sa kanyang work, mga pangangailangan, O Diyos, sa kanyang sa audit, Panginoon, yung kanyang magiging result, Panginoon, nito. Dalangin din namin ang kagalingan at kalakasan, Panginoon, ng kanyang father at mga requirements, Panginoon, sa kanya pong application or yung patuloy, O Diyos, na mag-grant sa mga darating na panahon yung kanyang US citizenship. Dalangin namin, O Diyos, si Mick, inyo pong ingatan na aming kapatid na ito na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ingatan niyo po siya sa kanyang mga gawain doon. Dalangin din namin, Panginoon, patuloy si Jennifer Puno, patuloy ng kagalingan, gayon din, Panginoon, kay Norly, Panginoon, na nakita namin yung patuloy na mga improvements, Panginoon, sa kanya. Dalangin namin siya, O Diyos, na patuloy niyo pong samahan sa kanyang journey na ito. Dalangin din namin, O Diyos, si Itas Mirabueno na patuloy pong nagpapalakas. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa kanya at patuloy pong pagsama sa kanyang journey ng kagalingan. We also pray, Panginoon, kay Nanay Vicky na hindi namin kasama ngayon, na may karamdaman din po. Dalangin namin siya, inambigyan ng kalakasan at maayos na kalusugan. Ang kanya pong pinsan, na si Stella, we also pray for her na inyo pong bigyan ng kalakasan at ang amin pong dalangin ay ilayo, Panginoon, sa tuluyang pagkabulag dahil po sa kanyang diabetes. We pray, Panginoon, sa kapatid namin si Jeremy na hindi na namin kasama, ang kanya pong pagpapagaling, ang kanya pong gamutan. Dalangin namin, O Diyos, na inyo pong samahan ito, ang amin pong kapatid na ito, at may pagkaloob, anuman po ang kanyang mga pangangailangan sa mga bagay na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang aming church, amin pong gawain. Dalangin namin kung paano po kami nagtagumpay sa aming pong pagdiriwang ng 39th anniversary ay isustain niyo po ang amin pong mga gawain. Isustain niyo po ang amin pong mga desire upang patuloy na makapaglingkod sa amin pong iglesia sa inyo higit, O Diyos. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong mission sa Pasig na amin pong pinagsasama-samahan. We pray, Panginoon, sa amin pong student center na soon ay amin pong titignan at bubuksan, Panginoon, na maging pagpapala sa mga mag-aaral sa lugar na ito ng Santa Mesa. We pray, Panginoon, sa amin pong mga gawain, bibig service, ang amin pong IDJ, ang amin pong oikos, inyo pong kasangkapanin ng mga gawain na ito upang maging daan, upang kami ay lumago at hindi lamang po sa buhay spiritual, kundi sa aming mga pamumuhay na maging katulad mo at patuloy na maging kawangis mo. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan sa mga darating na mga araw at panahon. Inyo po kaming ingatan sa mga nangyayari sa amin pong bansa. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong pamayanan, ang amin pong lugar dito sa Santa Mesa, ang amin pong mga gawain, O Diyos, ang amin pong mga tagapagtuwid sa aming sambahayan, mga nagtatrabaho, negosyo, at sa mga nais na makasumpong ng mga bagong trabaho. Inyo pong ipagkaloob sa kanila ang desire ng kanilang mga puso at nawa, O Diyos, sa mga bagay na ito. Sila, O Diyos, ay maging pagpapala, hindi lamang sa iglesia, kundi sa bawat pamilya upang maitaguin nila ang kanilang mga sambahayan. Dalangin namin ang mga mag-aaral, ang kanilang mga pag-aaral, O Diyos, ang mga teacher na amin pong mga kapatiran ng mga guro, inyo po silang samahan sa kanilang mga pagsusumikap na maging daluyan ng karunungan at pag-build up ng character na amin pong mga estudyante. Dalangin namin, O Diyos, ang bawat mga paaralan. We pray for our educational system, Panginoon, na nasa challenging situation, Panginoon,
sa mga naging balita sa amin pong bansa. Dalangin namin, O Diyos, na inyo pong samahan ang amin pong mga paaralan upang ma-maintain ang maayos na pag-aaral ng amin pong mga estudyante. Ilayo sila, Panginoon, sa kapahamakan at we pray, Panginoon, sa amin pong mga mambabatas na maging maayos, O Diyos, ang kanilang mga pagtingin at patuloy na ma-resolve, Panginoon, ang mga pagkukulang, mga dapat iayos po sa amin pong educational system. We pray, Panginoon, sa amin pong Senate, ang mga narating na mga kaganapan sa amin pong bansa, ang patuloy na probe for accountability, Panginoon, sa lahat ng mga sangkot sa mga nakawan sa aming bayan. We pray, Panginoon, we lift this to you, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos, mapanagot ang lahat ng mga may kasalanan at patuloy, O Diyos, na iniwala kami na ikaw ang siyang gagawa at kikilos sa lahat ng ito. Sa umagang ito, O Diyos, sa may mga tanging kahilingan na hindi namin nasambit, alam namin na ikaw ay tapat na gagawa sa kanilang mga buhay. Sapat, Panginoon, ang inyong biyaya na patuloy na gagawa sa kanila. Sa po namin, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ay tinatawagan naman sa dakong harapan ang mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan at may iba pang tanging pasasalamat para po sa pagbabasbas. Sige po, samahan po natin sila sa kanilang mga pagpapasalamat. Aming Diyos, salamat o Diyos sa inyong mga anak na siyang nagpahayag ng kanilang mga pagpupuri, pagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa kanila. O Diyos, we pray na sa oras na ito inyo pong pakabanali ng mga palad na inyong lingkod upang sa pagpapatong sa kanilang mga ulo, O Diyos, ay ikaw ang siyang kanilang maranasan, ang inyong pagpapala ang siyang patuloy na dumaloy sa kanilang mga buhay. Wow. Ako po na po ang kapulungan. Tayo po ay darako sa pagdaraos ng banal na hapunan. Tawagan po natin ang Predikador Mitchell Esperanza para po makatulong po.
Sa atin pong pagpapasimula, nais ko po kayong anayahan, sumandaling tumayo sa mga may kakayahan. Kung ang sino man ang nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, ay hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala na nagkakawang gawa at umiibig sa inyong kapwa, ay nagpapasyang magtaglay na isang bagong kabuhayang banal at sakdal na tumatalima sa mga utos ng Diyos at tumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay magsidlug kayo nitong taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang banal na sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manikluhod kayo na may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang ating manunubos sa tagapagligtas at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Makakaupo na po ang kapulungan. Patuloy po tayong manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at itinatangis ng aming puso ang di mabilang na mga pagkakasala at madlang kasamaan na sa tuwi-tuwi na aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita, laban sa dakila mong kadiyosyan na siyang nakapag-uudyok at ng makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po ay lubos na pinagsisisihan namin at dinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa inyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami inyong kahabagan, o Amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapastanganan at ipagkaloob mo na sa harapin kami sa iyo'y makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kaluwalhati ng inyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Tayo pong lahat, Diyos na maawain at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nangabukas sa mga puso ng lahat ng tao at talastas mo ang lahat ng ninanasan namin at walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo nga ang aming mga puso ng kasi ng iyong Espiritu Santo upang maibig ka namin na may kasakdalan at may tampok sa paraang karapat-dapat ang banal mong pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Patuloy po tayong manalangin. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami ay may munti man lamang karapatan, o hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa pangahawak namin sa di malirip at di nagmamaliw mong mga kahabagan. Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit namulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong kalikasang taglay, kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kanyang dugo na mabuhay kami at lumago kami sa mga yaon. At nang kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa Kanya at Siya naman sa amin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di nagmamaliw mong pag-ibig at kahabagan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siya ang doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili, na naminsang makapaghandog na ng kanyang buhay ay naging sakdal at sapat na kabayarahan sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. At nilalang ang banal na sakramentong ito at sa pamamagitan ng kanyang banal na ebanghelyo ay pinagutos sa amin ng isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakamahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Iniluluhog nga po namin sa iyo, Amang mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay pahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha ng iyong pinakaibig na anak sa pag-aalaala sa kanyang mga hirap at sakit at kamatayan ay makinabang kami sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya noon ding gabing yun, siya ay pinagkanulo, ay hinawakan ng tinapay at ng mga pagpasalamat ay hinati at pinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin at kanin ninyo, ito'y ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo.
Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Amen. Gayon din naman, nang matapos ang paghapon ay hinawakan ng saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na sinabi, uminom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-aalaala sa akin. Amen. Sabay nating tanggapin ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoon. Gayon ang alak na sumisimbolo sa Kanya. Tunay nga, ukol at matuwid na maging tungkulin namin na sa buong panahon at sa lahat ng dako ay handugan ka namin ng mga pagpapasalamat o Panginoon, amang banal na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Kaya nga't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at ng lahat ng hubong nasa langit, ay nagpupuri kami at tinadakila ang maluwalhati mong pangalan na sa laging pagpaparangal sa iyo ay nagsasabing tayo pong lahat, banal, 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 Panginoon Diyos na mahukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian, ang buong pagluwalhati ay mapasayo na lamang nawa, o Panginoong kataas-taasan. Amen. Nais ko pong anyayahan kayo ay muling tumindig at ang atin pong mga tagapangasiwa ang magdadala po ng mga elemento sa inyo pong kinaupuan. Sa atin pong mga pamumuhay, katulad ng atin pong paksa, nung manatili tayo sa liwanag, lumakad tayo sa liwanag, at tayo po mismo, mga kapatid, ay patuloy na maging liwanag sa iba sa atin pong pagtahak sa magulong sanlibutan na ito. Mga kapatid at mga magulang, sabay-sabay niyo pong tanggapin ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoon at ang alak na siyang simbolo sa kanyang dugo. Sabay-sabay po nating bigkasin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ibinubuni ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian. O Panginoon Diyos, Hari ng sangkalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, O Panginoon, Jesucristong bugtong na anak, O Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan,
mahabag ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo ang aming dalangin, ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Dakilit papurihan ang Ama, Anak na mahal, ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Amen. Sa amin pong pagtatapos, sa aming Diyos, inyo pong igawad ang iyong mayamang basbas sa bawat isa sa amin. Mga kapatid at mga magulang, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagsubaybay, pakikipisan, pangunguna ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa aming pagwawakas ng payapang pagsamba, salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong biyaya sa atin at sa dakilang pagsinta. Kami ay ingatan, huwag mong hiniwalayan sa gawain at muli mong samahan sa iyong sambahan sa ngalan ni Jesus naman. Amen. Yan, magandang umaga po sa lahat. Sana po ay mag-join tayo sa ating mga discipleship classes.